Hi guys, magandang umaga po sa ating lahat. For my videos today, continue po tayo sa ating sad story diary ni Meron Padura. Pero bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe, like, and comment din po sa ating YouTube channel, Meron Padura. So yun na nga guys, ang last part natin doon ay yung sinundo ako ng papa ni Richard. Then dinala nila ako doon sa kanila. So yun nga, natuloy nga yung plano at nasundo nga ako, nakuha nga ako. Dumating nga ako sa lugar nila. Sa madaling salita, na dumating ako sa lugar nila guys. At ito na nga yung nangyari, ito yung story. Nung dumating ako sa lugar nila guys, nakita ko si Richard. Ang laki ng ano niya dito. Ang laki ng gas-gas niya dito, pati dito sa dito niya. Kasi yun nga sumimplang siya sa motor, parang sumadsad siya sa motor. Tapos pagkatapos nun hindi kami nag-uusap, dinaan-daanan lang niya ako, dinaan-daanan lang talaga niya ako. Tapos hindi talaga kami nag-uusap ni Richard. Then pagkatapos namin nun, mga ilang araw pa, talagang hindi niya ako kinausap. Talagang dinaan-daanan lang niya ako. Talagang wala siyang wala siyang feelings talaga. Alam ko naman yun kasi nga puno na nga ng paninira. Tapos sabi pa ng mga pinsan niya, hindi naman yan talaga si May. Ang gusto naming masawa ni Richard yung girlfriend niya na si Mary Ann na taga UP Diliman. Working siya ni Gub ba yun sinasabi niya na nag-aral sa UP Diliman, ganun. Wala naman ako guys sinasabi na ipagpipilitan ko yung sarili ko sa kanya. Ang sabi ko lang naman, paanakin nila ako. Pagkatapos nila akong panakin, aalis na ako, sabi ko. Kaya nga walang feelings nung nakita ko siya, nakita din niya ako, ganun. Talagang wala, talagang wala. Then ang hirap ng buhay ko doon. Alam niyo, ang hirap ng buhay ko. Kasi ganito nga yung nangyari. Nung yung kapatid niya na si Langga, ko dumating doon November yata yun. November or December. Kasi yung December na yun, umalis siya. Parang nagsimba ba? Yung simbang gabi. Pero gabi yata ang simba nun. Basta may nangyayari na umalis siya ng alas 4 ng hapon. Si Richard, umalis ng alas 4 ng hapon. Wala siyang inipaalam. Kasi wala nga akong pakialam din sa buhay niya. Wala rin siyang pakialam sa buhay ko. Basta nabuntisan lang niya ako, ganun. Wala talaga kaming usap-usap. Then umalis siya, hindi ko naman alam kung saan siya. Dahil hindi ko naman siya tinanong kung saan siya pupunta. Tapos, wala silang narinig sa akin. Tapos, pag-alis, pagising, syempre nakikisama ako. Syempre ayoko naman din na nakaupo lang din ako maghapon. Tulad na nakikita nyo sa pagla-live ko. Ganun, maglilinis, maglalaba, magsasaing. Pag may sasaingin, bahala na sila sa ulam pagdating nila sa ulam. Yan. Tapos, umalis yan si Richard ng alas 4 ng hapon. Bumalik, parang umuwi siya ng alauna alas 2. Wala pa siya ng alauna alas 2. Ng umaga, mula alas 4 ng hapon umalis siya hanggang umaga na lang, hanggang naging hapon na lang, ganon, hanggang gabi na lang. Hindi talaga umuwi si Richard, hindi talaga umuwi si Richard. So, hindi ko rin siya hinahanap. Ayoko rin siyang hanapin. Talagang 100% na hindi ko rin siya hinahanap. Then, pagkatapos nun, kinausap ako ng kapatid niyang si Langga. Sabi niya, "Te, hindi mo ba alam?" Sabi ko, bakit? Hindi ko alam. Sabi niya. Tumabi talaga sa akin habang nanood ako ng TV. Sabi niya, kasi ang akin lang naman dun, panakin lang nila ako, tapos wala na uwi na ako sa amin Sabi niya, di mo ba alam na si Dodong Richard nandun kasama yung girlfriend niya kagabi? Magdamag nandun sa kubo. Ganon. So, sabi ko, ganun ba? Sige. Okay lang, sabi kong ganon. Sige, okay lang, walang problema. Sabi kong ganon. Di wala na rin silang narinig sa akin. Wala talaga. Wala talaga silang narinig sa akin. Wala talaga, kasi ayoko. Tapos, dumating sa point na nakaupo ako sa may terrace. Hindi naman ako marunong magselos
Hindi ako nagsiselos. Hindi talaga ako nagsiselos doon. Hindi talaga ako nagselos doon. Tapos, dumating sa point na pista ng barangay gala doon sa baba ng barangay Huyuhoy. Pista yun. Tapos, nandun siya sa terrace nila, nandun din ako nakaupo. Tapos, kasi wala naman talaga silang pakialam sa akin dahil ayaw nga nila sa akin dahil hindi naman nila ako gusto. At accepted ko naman talaga yun. Hindi nila ako gusto. Tanggap ko naman yun dati pa kasi nga, yung mga kamag-anak niya, ayaw niya. Nagkamali lang talaga, nabuntis ako ni Richard. So, pagkatapos nun, sabi nung kaibigan niya, "Uy, Brad, pista ngayon doon sa baba, mandisco tayo." Sabing ganon. Sabi din nung isa, "Uy, wag na natin yayain yan, nandyan yung asawa o buntis pa." Sumagot si Richard agad, narinig ko talaga. Sumagot si Richard, sabi niya, "Hindi ko naman asawa yan, nabuntisan ko lang yan." Diba? Pero, wala naman sa akin yun. Hindi naman ako nasaktan dun sa sinabi niya. Wala rin akong feelings. Narinig ko yun. Wala rin naman akong feelings. Hinayaan ko lang siya. Hinayaan ko lang talaga siya. Umalis talaga siya. Nandisco talaga sila. Wala siyang narinig sa akin. Hindi ko alam kung paano na lang din kami nagkausap. Yung parang nagkasundo. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi hindi talaga kami nag-uusap. Hindi ko talaga alam sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi ko na, nakalimutan ko na kung paano rin kami nagkausap dalawa. Din yun, nagpa-check up ko sa lugar nila hanggang sa hanggang sa natulog ako, parang tumabi na lang yata siyang kosa sa akin. Hindi ko talaga alam. Wala silang narinig sa akin na ganito, ganyan. Wala talaga. Hindi ako nagsalita. Hindi talaga ako nagsalita. Promise. Wala talaga. Tas, ang akin lang doon na mapaanak lang nila ako pagkatapos na ako mapaanak, ganun. Tapos guys, dumating yung kabuanan ko. December, January. Dumating yung Pasko, tas January, bagong taon. Parang nagsimba yata ako mag-isa na ako lang. Di ko matandaan na or kasama siya. Pero, walang feelings, ganun. Parang kasama lang, parang barkada lang, ganun. Tapos, pagkataas nun guys, January 23, kabuanan ko na. Ang dami kong manas guys, namaga lahat yung hita ko, yung paa ko, namaga lahat. Clamsya ako nung nanganak, 50-50 ako. Mantik na akong mamatay. Clamsya akong nanganak. 50-50. Sinugod ako sa hospital nang wala na akong malay. Nailabas ko si Mermer nang wala na rin akong malay. So, ang napansin ko lang doon is yung pagtayo ko ng hagdan, pinagtulungan na nila ako. Tapos yung pagsakay ng sasakyan, wala na. Nung pagdala ng hospital, hindi ko na rin alam yun. Yung pagkasabi na tuturukan ka namin ng pinlist, sabihin mo kung ano maramdaman mo yun. Sophie! Tapos pagkatapos nila kong tinurukan, sabi ko ihing-ihi na ako. Pagka-ihi ko, ulo na ni Mermer. Nung sabi ko ihing-ihi na ako. Pagka-upo ko sa bowl, kasi ihi na ako, ulo na ni Mermer. Ngayon, hawak-hawak ko na ngayon yung kipay ko kasi nandun na yung ulo ni Mermer. Dinala na ako. Then the rest, yun na. Tulog na ako. Tapos ilang araw kong tulog. Siguro 3 days akong tulog. Tapos nakakatiter ako. Nakadextrose ako. Tapos, basta tulog ako ng 3 days. 3 days. Alam ko 3 days akong tulog nun. Clamsya ako. High blood anemic. Tapos, 1 buwan akong nasa hospital nun sa Tanggob. Yata, 1 buwan o 3 weeks. Tapos nilipat ako sa Usamis Hospital. Nilipat ako, si Papa ang kagapay ko. Hindi ko makalimutan yung Papa ko. Tapos si Papa yung nakiusap sa... Wala ang mama ko, hindi sumama sa akin. Ayaw talaga ng mama ko sa akin. Kaya si Papa ang kagapay ko.
Si Papa talaga lahat. Nung binaba ako ng sasakyan, nilipat ako ng wheelchair, si Papa, nakikita ko lahat yon. Naawa ako sa Papa ko. Hindi ako naawa sa sarili ko, kundi sa Papa ko. Mahal na mahal ko Papa ko. Mahal na mahal ko Papa ko. Then, nung nanganak ako, hindi ko rin alam at nabalitaan ko na lang din na si Richard at saka yung GF niya nagkita at nag-usap. Pero walang feelings ako, hindi ako nagsilos. Without feelings talaga. Talagang hindi ako nagsilos. Walang silos na nangyayari. Hanggang sa umuwi na ako tas nung nilipat ako ng Osamis, 3 weeks din yata ako dun sa Osamis sa hospital. Tas hindi pa pumayag yung doktor na ilabas ako. Pero gusto ko nang umuwi kasi napagod na ako sa hospital. Tapos, hindi ko alam yung bayaran doon. Hindi ko na alam. Wala na talaga akong alam. Hindi ko na naisip lahat yung bayaran. Basta ang nag-manage dun sa bayaran, yung biyanan kong lalaki at babae, tas si Mama at si Papa ang nag-asikaso, nag-assist lahat doon. Tapos si Richard, hindi ko na alam. Si Richard kung may naano ba yun. Wala. Totally talaga yung mga magulang ko. Si Papa talaga ang kagapay ko. Si Papa talaga nakasandal ako sa braso ni Papa habang nasa ako, karga ni Papa yung apo. Yun si Mermer, yun nga. Tapos pagkatapos nun, umuwi ako sa amin. Pagka uwi ko sa amin, hindi rin ako nagtagal sa bahay namin kasi pinalayas na naman ako. Hindi ako nagtagal. Pumunta ako ngayon sa kaibigan ko, doon kami nakatira kay Nanay Talia, kung buhay pa siya ngayon. Ayan, kay Nanay Talia kami nakatira kung buhay pa siya. Tawid ng ilog doon sa sa barangay namin, doon kami nakatira kami doon hanggang sa tumira na naman kami sa bahay na walang tao. Tapos ang nangyari sa akin, iniiwanan ako ni Richard. Wala pa talaga akong isip dati, grabe. Iniiwanan na naman ako ni Richard. Hindi uso ang cellphone, wala talaga kaming cellphone. Hindi ko alam kung nasaan yung cellphone niya na 3210 kasi hindi ko rin nahanap sa kanya. Wala nga. Tapos, doon sa lugar namin, tumira kami doon sa bahay na walang tao na pinatirahan sa amin. Doon kami tumira. Tapos, iniwan din ako ni Richard doon. Ng papa ni Mermer. O, diba? Pero, walang feelings, hindi ako umiyak, hindi ako nasaktan, hindi ako nag-emote. Wala. Talagang ang mama ko, galit na galit. Ano ba yan, Sir Remy? Umalis si Richard, walang iniwan na pera. Anong pagkain ninyo? Ganun, wala talaga. Totaling walang iniwan na pera si Richard. Talagang hindi rin ako makapaghanap buhay. Gutom kaming dalawa mag-ina. Nangangatog ako sa gutom. Hanggang sa tumira ulit ako sa magulang ko. Tapos dumating sa point na wala akong almusal, wala akong tanghalian. Hindi ako lumabas ng kwarto. Hindi rin ako tinawag ni Mama para kumain. Gutom na ako. Nangangatog na ako sa gutom. Tapos, nung pagkaanak ko pala, clamsya ako. Yung isa kong mata malabo. Tapos itong kabila kong hita na to, tumatalsik pag lumalakad ako. Parang na mild stroke na hindi ko maintindihan yung sitwasyon ko. Tapos, kaya galit na galit si Mama kasi umalis si Richard nang walang paalam na hindi ko rin alam. Tapos, 1 week, 2 weeks bago uuwi. Tapos, walang dalang pera. Ayan. Ang saklap dun, wala siyang dalang pera. Tapos, yung mama ko, wala nang pakialam. Yung mama ko nagagalit. Ano ba yan, si Dremy? Ano ba yan sa Richard? Ganon. Wala akong sagot. Sabi ko, hayaan mo lang siya. Kasi wala. Hindi ko alam yung feelings, yung isip dati, wala akong alam. Dahil sa murang edad ko sa bata ko, hindi ako marunong wala nga selos na pagdating ni Richard, saan ka galing? Kasama mo yung ganito, ganyan mo, ganon. So, wala talaga. Nainis lang ako kay Richard. Yun nga, yung muntik na akong magpakamatay.
Yung gusto ko nang basagin yung bote kasi gusto ko na isaksak sa sarili ko yung galit na yung mama ko. Tapos dumating si Richard na walang dala kahit piso. Tapos wala siyang plano sa akin at sa anak niya. Wala siyang plano. Talagang wala siyang plano na ibahay kami, ganun. Tapos bumalik na naman kami ulit sa lugar nila. Yun na. Bumalik na naman kami. Pero nung nandun kami sa amin, ang daming pangungutya na naman akong narinig na tinuluyan mo talaga yan, sir. Kawawa ka. Lamaw-lamaw na lang talaga yan sa'yo dyan. Kumbaga, tira-tira na lang yan, sir. Kawawa ka talaga dyan, sir. Kasi hindi na talaga yung virgin, sir. Hindi talaga ko virgin. So, ano ang feelings ni Richard? Siyempre, masaktan. So, ako, feelings ko, nasaktan din ako. Pero walang selos. Without selos talaga. Walang selos ako, wala. Masakit, pinapagyan ako. Tahimik lang ako, guys. Wala kayong marinig. Tahimik ako. Wala kayong marinig. Tahimik ako. Umalis kami, pumunta ko ulit sa lugar nila, Richard. At doon na nga nangyari ang lahat. Nung pagpunta ko sa lugar nila, Richard, yung pagdating namin doon, so marami pang nangyayari, nagkasakit pa yung anak ko, yun na, tapos takbo-takbo pa namin sa hospital, pa-check up, ganun. Ang dami nangyayari. So, ang nangyayari doon is, balik kami sa lugar namin, balik kami sa lugar nila, balik kami sa lugar namin, balik kami sa lugar nila. Kasi wala tagang plano si Richard na gumawa ng sariling bahay, ibukod kami, ganun, wala. Aalis yan na hindi magpapaalam, tapos 1 week, 2 weeks bago uuwi, walang dalang pera. Walang dalang pera. Kaya sabi ko sa sarili ko, nayaan ko lang. Nayaan ko lang kasi, ano talaga talagang hindi ko alam Tapos, bigla na lang siyang natulog ako na tumabi siya. Doon kami nagkakausap. Tapos hanggang sa nanganak ako, yun, yung nanganak ako na pumunta siya sa hospital. Tapos kausap niya yung jowa niya. Tapos ang dami pa nangyayari mga idol na hindi talaga maganda, na masakit. Tapos ano yun, dumating sa point na naririndi na ako. Naiirita na ako. Pinagtulungan nila ako, lahat ng pamilya niya. So, doon na nga, proceed tayo ha. Sa pinagtulungan ako ng buong pamilya niya.